Magandang araw mga ka-Express Info. Ngayong si Kai Sotto ay nagkaka-injury at nag-say goodbye na sa Japan B-League, ay inabangan ng lahat ng mga fans ang kanyang mga susunod na move. Babalik kaya siya sa Japan B-League o dediretso na sa NBA o mas mainam na mag-PBA muna at magpapatibay ng kanyang laro at kukunin ang optimum performance bago pupunta sa US? Well, sa ngayon ay hindi pa natin alam, pero sa palagay ko ay isang magandang option para kay Kai ang paglalaro muna sa PBA, especially galing siya sa injury, given na wala siyang life contract. Pero kung meron pa siyang life contract with ako Shigaya Alphas, ay hindi to pwedeng mangyayari. Pero for the sake of discussion, isa talagang magandang option para kay Kai ang paglalaro pansamantala sa PBA. Unang-una, siguradong makakuha siya ng playing time kahit na galing siya sa injury. Pwede rin siyang humingi ng mga considerations sa mga team owners at coaches upang masiguro na hindi magbibigla ang kanyang katawan and at the same time, mabibigyan siya ng enough playing time na hindi mawawala ang kanyang kumpiyansa. Although in terms of salary ay napakababa ng PBA, pero hindi naman matatawaran ang maibibigay na kumpiyansa kapag dito siya pansamantalang maglalaro. Look at Junmar Fajardo. Well, kahit si Yuki Kawamura na sa local league lang sa Japan naglaro, ay nakaakyat pa rin naman sa NBA. Kahit dito sa PBA siya maglalaro, ay makikita pa rin siya ng NBA. Ang kakulangan sa salary ay pwede naman niya makompensate sa pamamagitan ng mga endorsements. For example, sa TNT or sa San Miguel siya maglalaro, pwede rin siyang mabibigyan ng big-time endorsements. Pero sa ngayon kasi ay ang priority dapat ay ang team na makapagbigay sa kanya ng best opportunity na makapasok sa NBA, and I feel dito sa PBA niya ito makukuha. Naglaro na siya sa US, sa Australia at sa Japan, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakapag-NBA dahil kulang ang kanyang exposure. Kahit sa Koshigaya Alphas ay merong mga stretches na hindi nabigyan ng pasa si Kai kahit open siya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakukuha ni Kai ang tiwala ng kanyang mga coaches na tumira galing sa Tres. And the only way na makukuha niya itong lahat ay dito lang sa PBA. Kahit isang conference lang ay sapat na upang umakyat ang kanyang kumpiyansa at mas lalong gumaganda pa ang kanyang laro. Well, yan ang ating pag-usapan in this video. Pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Una sa lahat, makikita natin na isa itong promising option para kay Kai. Hindi may kakailan na sa kasalukuyan, may mga concerns tungkol sa kanyang injury at kung paano ito makakaapekto sa kanyang overall performance. At dahil dito, napapanahon ang pag-isip ng strategy na mag-PBA muna bilang paraan para hindi lamang makabalik sa larangan ng basketball, kundi para rin mapataas ang kanyang level of play bago pa man siya sasabak sa NBA o babalik sa Japan B-League. Isa sa mga mahalagang aspeto ng paglalaro sa PBA ay ang playing time. Sa kabila ng injury, kung mapasok siya sa isang team na may tamang programa para sa kanyang recovery, siguradong makakuha siya ng sapat na minutes sa court upang maipakita ang kanyang skills. Ang pagbibigay ng playing time ay hindi lang makakatulong sa kanyang physical recovery, kundi makapag-boost din ng kanyang self-confidence. Katulad na lang halimbawa ni Junmar Fajardo, na kahit na hindi niya naranasan ang parehong level ng exposure sa international stage, napatunayan niyang sa local league, malaki ang naitutulong ng playing time sa pagpapalago ng kanyang laro.
At sa usapin naman ng performance, mahalagang mabigyan siya ng tamang adjustment at considerations mula sa mga coaches at team owners. Dahil fresh pa mula sa injury, nararapat na magkaroon ng gradual process sa kanyang pagbabalik. At dito pumapasok ang advantage ng PBA dahil kilala ang liga sa pagiging competitive pero may kasamang nurturing environment para sa mga players na may potential. Dito makapagtrabaho siya sa kanyang fundamentals, conditioning at game awareness na hindi agad pinapasan ang sobrang pressure na dala ng mas mataas na expectations sa ibang liga. Bukod dito, mabibigyan siya ng pagkakataon na mag-eksperimento sa kanyang estilo ng laro, mag-adjust sa pace, at ma-develop ang kanyang skills ng maayos bago pa man mag-level up sa international stage. Hindi rin natin maaring kalimutan na ang PBA, kahit na hindi agad kasing laki ng sahod o exposure ang makukuha niya kumpara sa NBA, may iba pang benepisyo. Halimbawa, maaring makuha ni Kai ang mga endorsements na makapag-compensate sa financial aspects. Maraming top players sa PBA na kahit hindi sila pumirma ng malaking kontrata gaya ng sa NBA, ay nakakuha ng malaking endorsement deals mula sa mga sikat na brands. Ang ganitong mga opportunity ay hindi lamang nagbibigay ng dagdag income, kundi nagsisilbing stepping stone rin papunta sa mas malaking market gaya ng US. Ang issue ng life contract ay isa ring mahalagang konsiderasyon. Kung sakaling may kasalukuyang life contract si Kai sa Koshigaya Alphas, hindi ito pwedeng basta-bastang i-renounce para maglaro sa PBA. Pero kung wala siyang life contract, magiging mas flexible ang options niya. Sa pagkakataong ito, mas magiging madali para kay Kai na pagpilian ang pinakamainam na landas na magpapalakas sa kanyang overall game. Sa ganitong sitwasyon, ang PBA ay nagiging isang magandang platform dahil bukas ito para sa mga players na naghahanap ng bagong simula at bagong opportunity upang patunayan ang kanilang sarili. Ang karanasan ni Yuki Kawamura sa Japan ay isa ring magandang halimbawa na maaring pagkuhanan ni Kai ng inspirasyon. Kahit na si Yuki ay naglaro sa local na liga lang sa Japan, naipakita pa rin niya na posibleng umangat at makamit ang level of play na kinikilala sa NBA. Ang mensahe dito ay kahit na sa isang local na liga, kung sapat ang dedikasyon at tamang opportunities, maaari kang makilala at magkaroon ng chance na lumipat sa mas malaking entablado ng basketball. Ito ang ipinapahiwatig ng PBA para kay Kai, isang platform na kung saan makakuha siya ng tamang exposure at playing time na maaaring magbigay sa kanya ng kumpiyansa at experience na kailangan niya bago sumabak sa mas mataas na competition. Sa ganitong setup, maaaring maging mas magaan para kay Kai ang proseso ng pag-recover at pag-adapt sa bagong sistema ng laro.